Yo, what is up? What is up mga kaburito? Genix Motor Parts. May upgrade tayo ngayon at papalitan ng Sigunyal yan boy. Kay sir mula sa Bayambang. Kaya ito lang naman gagawin natin. Pero intro muna. Sorry, it's DJ. Yo, bali ito yung setup natin noon 59 big valves. Nakaset na to noon sa kanila. Nakaset na dati to sa inyo, no? Tapos binig valve namin. So nireset namin to, no? Medyo natagalan na rin. At bubuksan na natin dahil may nararamdaman na ang kanyang sigunyal. Ayaw ko yung video. Dito. Yan, lapit mo ba? Yan sa kabila. Silipin mo dito. Yan, malaki na yung alog. Siyempre, nagagamit yan. Yan ang rarides. Naluluma. In short, walang forever. So, nakabili na siya ng surplus na sa Katay na Sigunyal na salty rin. Kasi i-upgrade din namin to ng 63 na. Dahil luma na rin tong karga, steel bore lang. 25-29 na head. MTRT 63 natin. Chrome bore. Tapos balance crank, upgrade ng carb. 30 to? 30. Tapos magra-rides kami sa Bigan. O para dun pala sa basher. Sabi niya, puro daw gasket para safe. Makapal daw ang gasket. 59. Lagi naman ako nagbablog ng walang gasket talaga para makuha natin yung compression. Buksan natin to. Gasket. Safe. Nabasa ng gasolina. Sayang yung kalawang. Ha? ASP pala. 25-29. Walang metal gasket. Buksan natin tong base. Tingnan mo, may palaman? Wala. Iyakin kasi masyado eh. Mamaya. Para malita. Low com daw gawa natin. Ay nako. Decite. Ayan patag. Diba? Si uncle ko umiyak kasi lagi. Hindi yan nakatras. Kami chill lang, videographer lang. Okay na kami doon. Diba tagal na kasi. Labas ka na dyan. Ayaw mo pa. Labas ng gasket. Diba yan? O baka isipin ng ibang basher, maso to dito maso, rubber mallet lang. Ay nako, babad muna natin. Walang base plate, tsaka walang yan walang paper. Tapos kung may paper yan, tanggal agad yan. Saan ang next ride? Bitawan mo na? Sumuko ka na? Ayaw pa sumuko, yung Sigunyal yung naunang sumuko. 1,000 years later. Yun!
tagas yan ha. O yung mga nagsasabi na ano, huwag daw lalagyan ng gasket maker. Pang newbie lang po yun. Paano mo isasara ng nakatutok kung wala kang gasket maker? Ayan na, oh. Pwede mo siya lagyan ng gasket maker. Make sure lang na hindi siya babara. Tulad yan, manipis lang. Tingnan naman, tagal na setup, wala man tagas. All goods. Fully the works. Uy. Uy, no overhead sign. Oh. Steel bore lang. Steel bore. Ayos. Pwede pang ibenta. Dahil may air cleaner yung setup natin. Tingnan natin kung ano. Hindi ka nagtanggal ng air cleaner? Nagtanggal ka? Hindi ka nagtanggal. Air cleaner. Ayaw ko naman air cleaner. Oh. Good na good. Oh. Ang clearance. Oh, parang hindi ginamit. Tapos ayun lang yan, oh. Murang pyesa. Oh. Murang pyesa lang. Budget meal lang eh. Mga ampas lupa lang kami eh. Okay na kami. Basta importante nagtatagal. Pwedeng pang rides. Pwedeng pang anliwalwalan. Yung Conrad niya, ayan, wala na mga log. So ang problem lang talaga daw, ito yung sideways. Ayan oh. Baka may video. Makikita niyo yung mismong crank. Ayan oh. Nag-iiba yung position. May katog-katog sounds kasi yan. Tapos ito. Okay, wala na mga log. Good ang kanyang connecting rod. Ang problema lang yung space. And then may naging problema pa daw to nung pinakaunang setup daw niya. Gumalaw yung ano? Gumalaw daw tong timing gear bearing. Ay, timing gear. Kaya gusto niya napalitan talaga. Yan. Baklas-baklasan. Tayo nga ng cam, Gen X Racing Cam 6.8. Yan. Wala pa rin kamot. Loko-lokong vlogger. Wala pa rin kamot yung loob. Yung inside niya. Goods. Mura mo lang nabili ito, di ba? 1K? Aswerte niya. Sana all. 1K. Ikaw na maglinis na ito, no? Steel wool mamaya. Ay, babad na natin to dito. Tanggalin na natin yung kalawang. Kasi tagulan ngayon eh, kaya may kalawang. Ano pa? So, pa-video naman kami. Para makita yung ano ni Mark. Kaya mo mag-human drone? Puro mukha. Tutok sa mukha ganyan. Ganyan. Nabuksan na yata. Parang iba na yung gasket niya. Oh, boss, nabuksan na yan. Yun yung ano, 5BB na yung ano nito. Yan. Nagpalit ka na ng Conrad, no? Pinalitan na nun, tapos nung pinabalance ko, bumigay ito. Okay. Oo, ano? Tanggalin pa ito.
to. Wala na. Tapos na yung career na ito. Yung minsan kaya nagkakaroon ng side play. Minsan ito, nauubos na. Nabubugbog. Tapos, minsan kapag ka pinipress nila kasi, masyado nang pumasok. Hindi na standard yung sukat. So, syempre magkaka-side play. Nabuksan na pala eh. Lobo na to dito. Inisip mo na. So, wawalwalin natin to kasi ipapasokan natin siya ng 63. Magbo-bore out tayo. Dahil medyo hampas lupa lang, gagamit lang tayo ng DIY pang walwal. Siyempre. Unang-una ko na, pang hampas lupang gamit lang kasi wala tayong gamit na mamahalin. Nasabi kasi ng iba, walang gamit, walang gamit. Ay, nako. Ano sabi? Puro ano, mano-mano? Mano-mano, wala eh. Mga hampas lupa lang tayo eh. Yung mga may pera dyan na basher, bigay na lang pambili ng gamit. Pero kahit mano-mano, pulido rin naman yan. Nagra-rides nga ako saan-saan eh. So, bali, install na naman natin ngayon itong ano, racing gear, 1441. Medyo may bigat yung may-ari kasi malaking tao siya. So, buti na lang, may napapakinabangan natin itong DIY na pampress. Alright. Ito, RCM to. 1441. Okay. Yes. So 13 feet to. Ayun, 14. So racing. High speed compare sa stock. Update. Balibuhin na muna natin tong gearings pero syempre para hindi na tayo mag-drain ng langis. Magtatayo. Magbubukas ng takip. So lagay ko muna itong gear oil. Yan, natakasan siya dati ng circlip po. So yung paglalagay ng ano, tips lang. Yung mga naglalagay ng gearing. Ano, nabuksan kasi namin eh, nabuksan na pala to kasi salty siya pero nakapang sporty na siya na ano, so binuksan na pala to. So nakalagay daw tong ano, baligtad. So inuna to tapos yan, mali po yan. So ganda po yung settings niyan. Yan, yung concave pataas. Yan. Yan, ganyan siya. Dapat pag nilagay niyo yan, pag pinrest niyo to, nape-press. Yan. Mas manipis, makapal. Factory po yan, factory. Yes, tara na. Yo, i-bore out na natin ang kanyang crankcase. Yan. Baka may umiyak din dito, makalat. Maraming dibre. Normal po yan. Kahit may proper tool ka, dalhin mo sa machine shop yan, marami rin dibre. Kasi, huhukayin yan eh. So, normal yun, no? Huwag iyakin. Mano-mano na. Ay, hindi na siya mano-mano eh. Nagkaroon ako yung idea kung paano gumawa nito nung napanood ko yung video ni Lexpeed. Shoutout kay Idol Lexpeed. Daming natutulungan yan. Nakita ko yung ginamit niyan tool. Proper tool yun. Pero masyado siya mahal sa Shopee eh. Kaya nung nakita ko yung kung paano yung principle ng pagkakagawa nun, parang gumawa lang ako sarili. Para makuha kung paano yung ginagawa ng tool na yon na pwede natin gawin.
Yan. Kanana, i-adjust na natin para mas malaking outside ay para mas malaking diameter ay mabutan. Just laliman pa natin. Yo, update na tayo mga kabulito. Yan o. Yan o. Wala tayong machine shop. DIY. Pangwalwal. Try na natin tong MTRT. Oh. Sok pa na yan. So medyo excess na to. Pwede pa tong mag JBT 66. Kasya na. Kasya pa rin kasi medyo maluwag. Nilakayan ka na ng konti. Yung update. Bali sa kanyang naputulan siya ng tornilyo. Kaya inisi out muna namin. Dumating sa shop kanina maingay. Naputulan siya ng stud. So palitan natin ng stainless. Tapos dito tayo sa kanyang sigunyal. Ito yung teorya kung bakit may alagyan pa side. Dahil pina-overall pala niya dati, nagpapalit siya ng Conrad. Ito yung mistake ng ibang gumagawa. Ang standard po niyan is 45.6. Ang nakalagay dito is 45.3. Yung point kasi is importante yun. Siyempre kung may point kang sobra, haalog siya. Ibig sabihin, 0.3 na medyo nasiksik niya. Kung titingnan dito, ayan, bumabangga. Ibig sabihin, nakalabas ng konti yung pin. Ibig sabihin, nasobrahan siya ng press. So, ang mangyayari is, magkakaroon ng space dito. Kaya siya umalog pa sa'yo. Susukatin natin tong factory. Hindi nagalaw. Yan. 45.6. Saktong-sakto siya. So, yun. Yun yung teorya kung bakit. Yung iba, gumagalaw pa sa na malaki. So, pwede na natin buuin to kasi so, yun na ang ating mga gasket. All goods na ang pagkakawalwal. Ayan. Kapulido na. O, ayan ha. Ganda, di ba? CNC cut. CNC cut. Kahit di sikat. Yan, ang mga parts niya, malinis na lahat. Yan. So, palagi pilay na lang. Sarado na natin. Wala pala akong kasabay na uuwi. Dati. Bagi saan? Yo, bali saan? Dati na niya to. Dati na niya yan. NP straight 8. Dati ng laman to.
Nag-settings na ako sa kanya magic washer. Sun lining, TD, replacement stock. Pwede magneto, dati na yan. Update. Nailagay na natin. Hindi ko na video kanina habang isinasalpak ang makina. So sa kanyang valve packet, 2529 to, medyo tumama. Kaya nag-edit tayong konti sa valve packet niya. Masyado maliit yung packet ni MTRT. Kung i-match siya ASB na nakatutok. Okay. Yan yung sud ko na 30mm. Air filter, syempre. Matic na yan. Assemble time. Alright, start na natin yan mga kapulido. Abangan natin kung bastos yan nandudura. Pa-video. Sige, kaya na. Pero good luck na lang sa kanyang starter. Ang kanyang starter ay stock pa. Good luck sa paa mo. Sisipa ka. Yun. Yun o. Yan, nagdudura. Ang bastos niya. Ang pulido. Maganda ang sud ko mo Ganda ang sud ko card mo Nagbayad ka na, bro? Oo, nagbayad na. Uwi na kayo, bro? Ay, suga niya naman. Suga niya naman. Uuwi agad kayo. Mag-scarance nga tayo. Yeah. Di na masisi yung ba't ganito. Inabangan ko lang na natural. Kasi pick your start. Baka may mag-request, kabayin ko. Basta tayo dyan. Kailangan mo ba tumalon para sipain? Tono-tono na lang sa kanyang carburetor. Bali first start pa lang to. Anong overgas Yo, what's up? Bali, masyado na tayong gahol sa oras. Hindi pa final lang tono neto. Lagi naman pumapasyal sa Tarlac si sir. Bali, ang kailangan na lang is tono pang gilid. So sa carb, medyo natagalan din kami kasi yung sud ko ay medyo mahirap kausap. So it's 2 AM na. Bigyan ko lang ng slide road test ngayon to. Para matapos lang tong video. Yung gulong niya is malaki. Yan, Pirelli. So medyo compare sa standard reading is medyo delay. Pero slight road test lang naman tayo mga kabrido. Dahil nakaisang kamay lang ako. Kasi dahil maulan, naka-auto ako ngayon kasi maulan. Siyempre medyo nakakatakot. Wala pa yata akong headlight. Wala nga akong headlight. So bali, pagkababalik siya after break-in din niya. Bagay, chrome bore to. Siyempre mag-check up pa tayo. And tono, pang Gedli. Masyado na kaming goal sa oras
Kasi kaya nag-all kami sa oras. Yung sigonyal na in-order niya, hinintay pa niya. So, dumating na siya sa shop. Ano na? Mag 4:30 na yata yun. So, 4 hanggang nag-overall pa kami. At saka, bore out, crankcase. Kaya, hindi po biro yung haba ng oras na kakainin nun. It's 2 a.m. na. Kung schedule kasi namin talaga is 2 p.m. 2 p.m. open ang shop. Maaga sanang matatapos to. Dahil overall to hindi biro. So, abang lang tayo ng masakyan. Mas maganda, malinis dahil naka one hand lang. Para sure safe. Sa starting, kaya pa naman ng starter, pero pag nagtagal to, hindi kakayanin ng starter to kasi wala pa namang carbon deposit. Mas magtataas pa yung compression pagka may carbon deposit na. So expect niya na magpapalit din siya ng starter. So ayan ang ating sinet. Walang tagas. Walang ingay. Bagay, ito na yung dati niyang settings. Baga, medyo nagkonting refresh lang. Tapos, konting add support. Tapos, yung cam dati pa rin naman. Black lang. So, last road test. Amoy brake shoe. Last road test. Wait lang, try natin patay yung ilaw. Ayan. Ay, hindi. Mas okay yata ang sindi yung ilaw. Ayan, yan. Kahit 100 lang, mahirap mag-drive. Isang kamay, road test. Ay, umakat. Medyo shaky ang kanyang front shock. Nakakatakot. Pasalamat po sa panonood mga kapatid. Sana nakatulong yung konting tips sa ating video. Done upgrade 180cc. Ulitong gawa at Genrix.